Ano nga ba ang magiging epekto ng paghili Android 17 na i-restore ang lahat ng universe? Hello guys! Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Dragon Ball Kakome Chapter 1. Sa chapter na ito ay ipapakita ang malaking naging epekto ng paghiling ni Android 17 sa Super Dragon Ball. Bago ako magsimula guys ay ipapaliwanag ko na muna sa inyo kung paano nga ba papasok ang manga series na Dragon Ball Kakome. Sa Dragon Ball Super Anime nga ay ating nasaksihan ang Tournament of Power, kung saan ay sa huling bahagi nga ng arc na ito ay natalo na nga nila Goku, Frieza at Android 17 si Jiren sa tournament na ito. At dito na nga papasok ang Dragon Ball Kakome Chapter 1. Itong series na ito ay non-canon guys, alam naman natin na Moro arc ang kasunod ng Tournament of Power arc, pero dahil nasa nagandahan din ako sa storyline ng Kakome ay gagawan ko nga ito ng isang magandang Tagalog review para naman ma-share ko sa inyo ang series na ito. Kaya ngayon ay magsimula na tayo. At sa unang panel nga ng Chapter 1 ng Dragon Ball Kakome ay ipinakita nga dito ang huling bahagi ng laban nila Goku, Frieza at Android 17 laban dito kay Jiren. Kung saan ay matagumpay nga nilang natalo si Jiren sa tournament na ito. At katulad nga ng sa Dragon Ball Super Anime ay kung sino man ang manalo na universe ay magkakaroon ng pagkakataon na makahiling sa Super Dragon Ball. At dahil nga si Android 17 ang nakasurvive sa laban na ito ay siya nga ang nagkaroon ng pagkakataon para makahiling sa Super Dragon Ball. Ngunit sa kabutihan nitong si Android 17 ay hiniling na nito sa Super Dragon Ball na ibalik ang lahat ng universe na naglaho na agad namang tinupad dito ng Super Dragon Ball. Dahil nga sa Tournament of Power event ay nagkaroon nga dito ng rivalry sa pagitan ni Goku at Jiren. The next panel naman ay after nga ng Tournament of Powers ay napunta nga ang scene sa planetang Biras kung saan ay kasalukuyan nga may nagaganap na malalakas na pagsabog. Dito nga din ay ipinakita si Whis at ang Oracle Fish. Sinasabi nga dito ng Oracle Fish kay Whis na si Goku nga daw ay lalong lumalakas kada lumilipas ang taon. Sagot nga dito ni Whis na tatapatin na nga daw niya itong Oracle Fish, ngayon nga lang daw siya nakakita ng ganyang klase ng mortal. Dito nga ay ipinakita ang nangyayaring laban sa pagitan ni Goku at Biras. Sobrang bibilis at lalakas na pag-atake na ang ginagawa dito ni Goku at Biras. Makikita nga sa mukha ni Biras na nag-e-enjoy nga ito sa laban nila ni Goku. Si Whis naman ay tuloy lang sa pagsasalita dito at sinabi nga nito na na-reach na nga daw ni Goku ang level ng isang god at maaari nga daw magawang masurpass ni Goku ang kapangyarihan ng isang god sa sarili nitong pamamaraan. At sa next panel naman ay tuloy pa nga din si Goku at Biras sa sparring. Sobrang bibilis na pag-atake nga ang ginagawa ng dalawa dito. Pero sa moment na ito ay tinamaan nga si Biras ng isang malakas na sipa na nagmula kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumansik ng sobrang layo. Sa pagtingin nga ni Biras kay Goku ay mabilis na ulit itong sumugod sa kanya at dito nga ay nagpapalitan na lang ang dalawa ng sobrang bibilis na pag-atake. Pero dahil nga sa nakakalamang nga dito si Biras ay tinamaan nga si Goku dito ng isang sipa na nagmula kay Biras dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. At habang nasa ere nga si Goku ay sinabi nito na nakakamangha nga daw ang lakas na meron nitong si Biras, hindi pa nga din daw niya kayang makipagsabayan dito. Sa kabilang banda naman ay ating makikita sila kay Ocean na kasalukuyan pinapanood ang nagaganap na laban sa pagitan ni Goku at Biras. Dito nga ay nararamdaman nila ang lakas ng mga pag-atake na ginagawa nila Goku kahit na sila ay nasa malayong planeta. Sa moment na ito ay nagsalita na itong kasama nila kay Ocean at sinabi nito na kahit nga daw mag-power up itong si Goku ay hindi pa nga rin daw ito makakatulong sa laban niya kay Biras. Sa kabilang banda naman ay balik lang ang scene dito kay Biras, bakas nga sa mukha ni Biras ang pagkasabik sa laban niya dito kay Goku. Sinabi nga nito na wala pa nga daw mortal ang nakapag-offered sa kanya ng ganitong klase ng laban, at kahit nga daw ang mga rarely God of Destruction ng bawat universe ay hindi nga daw siya naitulak para gamitin ang kanyang totoong lakas sa laban. Pero sa tingin ko ay nasa limit ka na ng iyong lakas, Son Goku. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na mananalo ba si Goku, tingin ko hindi siya sweswertein sa oras na ito. Si Goku naman ay talagang nararamdaman na nga dito ang sobrang pagkapagod. Si Biras naman ay tuloy lang sa pagsasalita at sinabi nga nito na sumuko na nga daw itong si Goku, ang hagwat niya daw ng lakas nila ay sobrang malayo pa, baka nga daw sa ilang taon pagsasanay nito ay baka nga daw doon na ito makatagal sa laban nila. Pero si Goku nga ay walang planong sumuko sa oras na ito at dahan-dahan nga itong tumayo. Napalabas na naman nga nito ang Ultra Instinct side na talagang nagpagulat dito kay Biras. Dito nga ay tumawa lang si Biras at sinabi nito na siya nga daw ay nagsisimula ng mawala ng pasensya, at sobrang tagal na nga daw nang huli niyang ginamit ang teknik na ito, sobrang lakas na Chi nga ang pinalabas dito ni Lord Biras.
Sinasabi naman dito ni Race na Ultra Instinct nga daw ba ang gagamitin nitong si Beerus, ngayon nga daw ay na-acknowledge na ni Lord Beerus ang baryo na meron nitong si Goku. Dito nga ay mabilis na sumubod si Goku kay Beerus at nagbabanta na nga ito ng isang sobrang lakas na pag-atake. Si Beerus naman ay kalmado pa din sa moment na ito at sinabi nga nito na sige lang Son Goku sumubod ka na.